Hello Philippines and hello world. Miss Michelle D. abay tila baga pinapaboran ng Thailand na bansa against Anjak Radyotatip. Ano nga ba ang mga nakapalob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Sunod-sunod na nga ang kabi-kabila ang mga kaso at mga kumpanya ang naglalabas ng kanila pong mga reklamo at demanda against dito po kay Anjak Radyotatip na siyang isa sa may-ari ng Miss Universe pageant. Una nang naglabas ang kaso sa kanya laban ang JKN Global at ang lahat po ng mga kasamang investor sa sa kumpanyang ito. At ngayon, ito na naman, meron na naman po naglabas ng panibagong kaso. Ang crypto platform TCG sues Miss Universe owner JKN over coin scam. Diyos ko po, parang talagang masasabi nating sobra na yung tinatag na siya as scammer at estapadora. TCG social media group, the gold-backed cryptocurrency platform, has filed a lawsuit against JKN Global Group demanding the owner of Miss Universe organization pay 1 billion baht in damages as well as additional charges of asset of embezzlement. So, matapos nga po siyang kasuhan ng iba't ibang kumpanya, ito na naman yung dagdag. Jakrapan Punyapa, an executive with TCG, said the company filed a lawsuit accusing JKN and its chief executive and managing director, Jakapong Radyotatip, of committing a criminal offense and defamation through advertising. So, yun po yung medyo mabigat-bigat po na kaso to ngayon. The company alleges the defendants posted defamatory messages to the plaintiff via online regarding the plaintiff issue of false Miss Universe coin, MU saying JKN had not taken part in the project, causing damage to TCG reputation. Ayun. So naglabas po siya ng kanyang statement na hindi ikinatuwa nito pong kumpanya na ito. Kaya po sila ay talagang magdidemanda. Talagang hinahabol po nila ngayon itong si Anjak Radyotatip. At kabilang pa nga dito dahil sa kabi-kabilaan na ito po ay post po ng Bangkok. Dito po sa may kanilang news online. At talaga namang laman po ng balita ngayon itong si Anjak Radyotatip dahil sa kabi-kabilaan po niyang mga kaso na may kinalaman sa kaperahan. So matapos po na siya po ay parang diniklara niya na bankruptcy yung JKN Global, doon na po nagsunod-sunod na naglabasan yung mga reklamo at mga kaso na kinabibilangan ni Anjak Radyotatip. Tila baga hindi talaga sumasang-ayon ng universe dito po kay Anjak Radyotatip kasi matapos nga po yung mga kabi-kabilaan na ginawa niyang foul dito kay Miss Michelle D, ay talagang ang universe na rin ang gumagante para sa kanya. I know na hindi po maganda yung word na revenge kasi nga 'di ba ang pinakamagandang revenge is coming from the Lord, not for the human itself. Pero talagang ang universe ng Diyos na nang nag-aadya na talagang ma-uncover or parang talagang matanggal yung maskarin nitong si Anjak Radyotatip. So dahil po dito ay naglabas na rin ang Thailand ng parang temporary restraining order na siya po ay makalabas ng bansa. Dahil po malapit-lapit or parang kahit po malayo pa po yung Miss Universe 2024 nagaganapin sa Mexico, mas kumaga parang ngayon pa lang kailangan, marami na siyang kailangan kausapin, marami nang kailangan ayusin. Kaya naman may plano po pala itong si Anjak Radyotatip na pumunta ng Mexico para po harapin at kausapin yung mga taong dapat or concerned dun po sa nalalapit na Miss Universe 2024. It only means na siya pa rin palang hahawak nito. So dahil dito, gumawa na po ng paraan ang Thailand Group of Company or Thailand government para po pigilan si Anjak Radyotatip na lumabas ng bansa. Kaya po kahit po plano niyang pumunta ng Mexico ay hindi po siya pinapayagan. Hindi po siya pwedeng pumunta sa iba't ibang lugar. Hindi po siya pwedeng bumisita dahil po sa kanya mga case.
nagkaroon po siya ng pagkakataong pumunta ng isa sa mga lugar kung saan pwede siyang mag-guest, diba, ng Mexico after ng Miss Universe. But this time, medyo mahigpit na po ang gobyerno ng Thai. Ganyan po pala ang kanilang culture, no? Once na ang isang tao po sa kanila, talagang meron pong mga pending cases, hindi ka talaga basta-basta makakalabas ng bansa. Not unless nagamitin nitong si Anjak Radyotatip yung kanyang mga influence para po siya ay makalabas ng bansa. So, yun po yung possibility na pwedeng mangyari. Pero as of now, isa po yan sa mga pinag-uusapan ngayon. Kasi katulad po sa ating bansa, kapag po meron pong isang tao na nagkasala, at talagang masasabi mo na tinag siya as scammer, or meron siyang criminal cases, pinipigilan po talaga. Pero ang prayer nating lahat, sana nga, kung magkakaroon pa man ng panibagong Miss Universe 2024, mapalitan na kung sino po talaga yung may-ari nito. 'Di ba meron pong gustong bumili nitong nasabing Miss Universe na ito. Sana nga magkatotoo na yun dahil grabe na po yung mga nangyayari dahil hanggang sa ngayon wala pa pong mailabas na liquidation. Itong si Anjak Radyotatip sa lahat ng mga pumasok na kapirahan dito po sa Miss Universe at isa ito sa mga pinaiimbestigahan ngayon. Malalimang investigation po yan kasi it's all about the money, diba? At talagang masasabi natin malaki po ang pera involved dahil buong bansa, buong mundo po ang kasama dito, 'di ba? Kasi bawat places sa buong mundo ay nagpapadala ng kanilang mga representative at bawat places or bawat lugar dito sa buong mundo ay talaga namang nag-expend ng money para po iboto yung kanilang mga kandidata. Kaya yun po yung hinahanap ngayon. Kaya naman alam natin na ito na po yung umpisa ng revenge, So dahil dyan, narito na ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga latest updates natin kani-kanina lang. Sabi ni Cherry Hill, there's a law of karma in the universe. Mukhang unti-unti nang naani ni Mr. An ang karma niya. Hoy, tumino ka na, hindi Panginoon ang pera mo. Ayun. So, sana naiintindihan niyo yung mga sinasabi natin. Pero I know, alam niyo po, sa panahon ngayon, sa nakikita ko po kay Jack Radyotatip sa mga interview niya, kita mo sa mukha niya na stress na talaga siya. Kasi nagkapatong-patong na yung problema niya. Problema niya pa sa love life. Sabi ni Ruby Buenavista, yan ang hirap sa kanila. Akala nila ipipitsugin lang ang kandidato ng Pilipinas. Buti nga sa'yo, Miss Ann, transgender ka naman pala. Di ka dapat sa ganyang posisyon. Ayun. Siya nga po talaga yung nagpauso, 'di ba, na dito sa Miss Universe, pwede na po yung transgender woman, pwede na maging Miss Universe na representative ng bansa. Siya lang po nagpauso noon. Sabi ni Jer Kur, matagal na pong sparkle artist si MMD. Diyan po siya nagkaroon ng unang award sa Best New Actress program sa GMA. Ayun. Kasi parang sa akin mula nung pumasok siya sa Miss Universe, doon pa lang talaga umigay ng todo yung pangalan niya. Parang ako ngayon lang ako naging fan talaga ni MMD sa mga ginawa niya sa Miss Universe. And sabi naman ni Angelita Baas, dapat lang ang akla na yan ay managot sa kawalang hiya ang ginawa niya. Akala ba niya di madadamay ang bansa niya? True. Kaya hiya nga. Kaya po ang ginagawa ngayon ng Thailand, pinapakita nila sa buong mundo na hindi sila nananahimik dun po sa kaso na kinabibilangan nitong si Anjak Radyotatip. Gumagawa sila ng paraan nila, yung sarili nilang rules first, para po maprotektahan din itong si Jack Radyotatip na at the same time maprotektahan din yung credibility ng kanilang bansa. Kasi it represent the Thailand diba? Yung kanyang mga attitude na pinapakita Sabi naman ni Lorna Belonta, napahamak si Miss Nicaragua doon sa sagot niya sa Q&A kung sinong gusto niya na maging halimbawa. Lumabas tuloy na para siyang activist laban ng bansa nila. Yun lang napansin ko, aking opinion lang yun. Peace! Ayan. So ito naman po ang isa sa mga sinasabi po ni Ma'am Lorna. Pero kasi meron po kasing yung director po ng Thailand ng kanyang bansa sa Nicaragua is parang yun po talaga yung pinupunteriya ng kanilang bansa kaya nagalit. Miss Universe crown should be given to Michelle D para matigil na ang lahat kasi for sure di titigil ang mga tao dahil dyan. Pero alam niyo po yung crown na inuwi ni Nicaragua ng Miss Universe parang hindi blessing.
Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At i-follow mo na rin ang aking Facebook page, Dareds TV. And also, I have my TikTok account, which is Dareds TV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!